Iboboto ko si Grace po. Ang mga walang kalaban-laban ay may pagtatanggol din. Kung saan, ang mga maghapong nakayuko ay aahon. Tutulong sa tunay na nangangailangan. At magbibigay dangal hindi lamang sa pangalan ng amang si FPJ, kundi sa ating lahat na boboto sa kanya. Tapat, magalang at matulungin. Senator Grace Poe. Sometime third quarter of 2024, J.Y. De La Rosa, a staff of Senator Grace Poe, requested Sec Bonoan through me if Senator Grace Poe can be accommodated in the DPW's NEP. Sec Bonoan told me there is a 500 million for Senator Grace Poe and instructed me to ask the Senator for a list of projects. J.Y. De La Rosa told me to coordinate the matter with Mrs. Patron, a contractor. Mrs. Patron told me to prepare the list. Upon my instructions, Engineer Gerard Apulecia submitted a consolidated list of the following projects, 1 in Laguna and 3 in NCR. These projects are indicated in the list here to attach as Annex M. Thereafter, the list of projects was included in the NEP by Sec Bonoan through Yusek Cati Cabral. Later on, the said projects appeared in the GAA for 2025. There was a 20% commitment collected for Senator Grace Poe. Mrs. Patron, a contractor, collected the commitment for St. Grace Poe at Diamond Hotel from one of my aides. Hindi pa tapos ang laban sa korupsyon at sa mga hindi nararamdaman ang tunay na nararamdaman ng mga mahihirap. Ano po masasabi ninyo? Anak nga ba ni former President Ferdinand Marcos Sr., si Senator Grace Poe, na may isang sikat na teorya noong 80s sa Negros Occidental na nagsasabing ang tunay na ama ni Senator Grace Poe ay hindi si Fernando Poe Jr., kundi si former President Ferdinand Marcos Sr. Noong mga panahong yun ay nakatira pa sa Negros ang sikat na aktres at nanay ni Grace Poe na si Susana Roses kasama ng kanyang pamilya, at may kwento noon dun sa Negros kung saan nabuntis daw ni Ferdinand Marcos Sr. ang kapatid ni Susana Roses na si Rosemary Sonora. At para isalba ang kanilang imahe ay ipinaako nila ito kay Susana Roses at Fernando Poe Jr. pero ito ay ipinagtaka ng karamihan dahil noong mga panahong yun ay nahihirapan nga silang magkaanak. Alam niyo si Sis? Ganun ba talaga tawag? Sa aking kinakapatid, Chairperson Grace Poe. Kaninang umaga, nag-groundbreaking kami sa Metro Manila Subway doon sa Pasig City. Kasama natin doon ang Secretary of Transportation at syempre ang ating presidente na si BBM. Huwag na natin yung kahabaan ng General Santos Avenue ha. Yung lang intersection ng ML Quezon at General Santos. Less than 1 kilometer. Ilan minutes na traffic sa ngayon? Alam nyo ba? Doon ako nakatira kaya alam ko. At sinabi ko kay Secretary. Oh, it's 30 minutes for less than 1 kilometer. Hindi pa todo rush hour yun. Kaya sabi ko kay Secretary, may problema tayo doon. Baka kailangan yung maglagay ng flyover. Eto problema. Ang DOST hindi basta pumapayag sa flyover kasi may mga equipment sila doon na pag nag-shake, naapektuhan. Kaya hindi sila pumayag sa subway. So paano nyo ngayon sasabihin sa Koreano at saka sa ADB na okay plano nyo, okay consultation nyo, gagawin yung 2 oras traffic namin, lipat nyo opisina nyo doon, kayo tumira doon. Nagtalo-talo ang mga kongresista nang ihain ni Caloocan City Representative Edgar Irice ang motion na imbitahan ng komite bilang resource persons sina dating House Committee on Appropriations Chairman ako Bicol Party List Representative Saldico at dating Senadora Grace Poe upang mabigyang linaw ang sinasabing insertions sa pondo ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa 2025 national budget. Panahon naman, halimbawa, may lumapit sa iyo na tiga isang probinsya, merong kailangan gawin dito. Meron iba na talagang tapat na gustong tulungan. Pero halimbawa nagkakaroon ng collusion between the contractor and then the DPWH and the legislator, tapos naging substandard or yung mga walang hiyang naging ghost project, yun talaga yung dapat tutukan. Ngayon, malaki talagang binabayad nating buwis at nakakagalit yung mga nangyayari. Kaya, kung bato-bato sa langit talaga. Hindi ang pangarap ko, hindi ang pangarap ni Senator Grace, hindi ang pangarap ng lahat ng buong buo sa Team Galing at Puso, kung hindi ang pangarap ng bawat Pilipino.
Ano po masasabi ninyo? No, alam mo, pag sa enrolled bill, yun yung pinaka-importante dun sa BICAM. Wala namang blanco dun. And all... May mga kopya ng BICAM report na nakuha ang GMA Integrated News mula kina Ungab at Manuel. May nakuha din kami mula sa di nagpapangalang source sa Senado. Bagamat may pagkakaiba sa bilang at pwesto ng mga pirma, pare-pareho ang mga blanco ng mga ito. Ang BICAM report na niratipikahan ng Kongreso para maging basihan ng enrolled bill at nang mapirmahan ng Pangulo naging General Appropriations Act o 2025 National Budget. Pero kung ikukumpara sa isa na batas na General Appropriations Act, ang mga blanco sa BICAM report ay napunan ng kabuang halagang di bababa sa 138.36 billion pesos. Si Senator Grace po para ma-identify kung saan o kung sino yung nag-insert ng 355 million na yun. Kasi establish na natin na sa either sa Senate version or sa bicameral, sa BICAM, lumabas bigla yung, kasi wala sa NEP, wala rin sa GAB. Samahan natin si Grace po sa kanyang gobyernong may puso. Walang ayos sa Pilipinas, kundi tayo, tayo mismo. Ano po masasabi ninyo? Huwag mahihiyang magtanong. Huwag kang matakot kung alam mong nasa tama ka. Judge, nandun ang I abjure. And what is the meaning of abjure? Ikinahiya ko ang lahat ng pinanggalingan ko. Ikinahiya ko yung Mayor, teka muna. Bakit sabihin mo sa akin? Bakit si Teddy? Hindi, ako muna. Alam mo, kung nag-insulto ka. Okay, muna. 9225, ipinasa. Wala ko sa itsura yan. Nasa paninilbihan, mga kababayan. Nanatili ka nga sa bayan natin, pero ikaw naman ay nangulimbat at nagnakaw.